Narito ngayon ang kumakalat na balita sa social media. Totoo bang nasa kustodiya ng mga otoridad sa USA si Liza Marcos? Paglahok sa Meeting of the Minds at Manila International Film Festival. Paglihis ba ito ng pansin o isang pagkakataon lamang? Nagdulot ng maraming haka-haka ang pagkamatay ni Paulo Pawi Tantoco noong Marso 8, 2025 sa Waldorf Astoria Hotel sa Beverly Hills, California. Lalo pang gumulo ang sitwasyon dahil naroroon din ang unang ginang, Liza Marcos. May mga ulat na nagsasabing si Ginang Marcos ay nasa Los Angeles at hindi pa nakakauwi dahil sa kanyang kaugnayan sa pagkamatay ni Ginoong Tantoco. Kapansin-pansin ang katahimikan ng media sa Pilipinas tungkol dito at sa halip ay binibigyan ng diin ang pag-aresto kay Pangulong Duterte ng ICC pagdating nito mula sa Hong Kong. Ang pagkakatugma ng mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng pagdududa. May mga nagsasabi na dahil kaibigan ni Pangulong Duterte ang muling nahalal na Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na may parehong panindigan sa giyera kontra droga at dahil pinaghihinalaang sangkot si Ginang Marcos sa pagkamatay ni Ginoong Tantoco, ginagamit ang pag-aresto kay Duterte bilang panaghiputas. Sinasabing may pakikipag-ugnayan si Pangulong Bongbong Marcos na nasa Los Angeles kasama ang mga Romualdez at si Pangulong Trump upang palayain si Ginang Marcos kapalit ni dating Pangulong Duterte. Kung mapatunayang may pananagutan si Ginang Marcos sa pagkamatay ni Ginoong Tantoco dahil kasama niya ito noong panahong iyon, maaaring magdulot ito ng malaking krisis sa pamilyang Marcos. Sinusuri ng mga otoridad sa Estados Unidos si Ginang Marcos at ang kanyang mga kasama dahil ang sanhi ng pagkamatay ni Ginoong Tantoco ay overdose ng droga. Ang pag-antay ng 7 oras bago iulat ang pagkamatay sa mga otoridad ay itinuturing na krimen sa Estados Unidos. Pinaghihinalaan na ngayon ng mga otoridad ang kanyang kaugnayan at patuloy pang nagsasagawa ng masusing investigasyon. Totoo kaya ito? Ano sa tingin nyo? Comment down below.